Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ digital account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. So po, magandang morning. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 5 na ng ngayon pong araw ng Huwebes. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Sigil sa kuryente ngayong buwan, bababa. Arangkada Balita. Sa unang araw ng mas pinigting na e-vehicle ban, may higit 100 motorista natikitan at may higit 40 na impound. Arangkada Balita. Taas sahod sa mga guro, muling ipinanawagan ng teachers group. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa pagulan dyan sa Pakistan, dagan pa. Arangkada Balita. Sa sports, Los Angeles Clippers power forward Blake Griffin tiro na. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, viral for you contestant Oy. Oliver, ito yung kamukha daw ni Papa P, ni Piolo, di ba? Talaga? Uy, nanligaw nga ba kay Kim Chu? Uwe. Ganda? Arangkada Balita. Sa ating viral na balita, ang tabayanan inaantok na Aspin trending matapos Di ba yun? magpabebe sa kanyang amo. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Ngayon nga po ay araw ng Huwebes, Abril 18, taon 2024. Kami po ang inyo makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga balita, asahan na at asahan po natin sa atin pong mga bill ang halos pisong tapya singil sa kada kilowatt hour ng kuryente ngayong buwan. Ito ayon kay Meralco Head Public Relations Head Claire Feliciano. Actually, ito ay last week pa ho in-announce itong bawas presyo po na halos piso kada kilowatt So hour ngayon, po. tuloy na talaga. Ito po ay makikita na po natin sa kung dumating na po sa kamay pong Bill Judith. Kurtzman. Si Judith. Uy, ba't naman ako? Judith Judith daw ng yung inyo pong bill, saan daw po natin ang mababang singil. Lalo po yung mga, halimbawa, yung kumukonsumo po 200 kilowatt per hour, mababawasan po yan ng 200 pesos. Mga kumukonsumo po. Sayang din yun. Oo naman. Pang bigas at pang ulam. Halos pesos po ang mababawas. Actually, 198 to be exact. So, dahil na rin anya sa matatag na supply ng kuryente kasabay nga ng pagbaba ng generation at transmission charges. Samantala, hindi naman inaalis ng Meralco ang posibilidad. Biglang kambyo Hindi naman inaalis ng Madam Meralco Claire. ang posibilidad na magkaroon pa rin ng dagdag singil sa mga susunod na buwan, lalo at ngayon panahon kung saan mataas po ang demand sa kuryente. Oh, yung consumer. Ala ko naman Gano'n naman yun pati yung presyo ng oil products, di ba? Tataas, bababa.
ulo pag taas presyo. Oo. Pero pagka bawas ng katiting, hagya, okay na rin kesa wala. Alright, tuloy tayo mga kaibigan. Sa ilan pa sa ating mga balita, bumuelta ang Department of Energy sa nangyaring pagpalya ng mga planta ng kuryente noong Martes o nitong nakalipas na Martes, April 16. Ipinunto ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na hindi naman daw sabay-sabay o ako dilalo pa ang power outage. Ilan pa niya sa mga ito ay nakaschedule na. Ayun yung binabanggit din ng schedule na at pumaloob lamang bilang forced outage dahil hindi natapos repair o maintenance activities sa itinakdang oras. Bukod dito, sinabi pa ng opisyal na humina rin ang kapasidad ng mga planta na makapag-generate ng kuryente. Unang-una po, nais ko pong ipaliwanag na yung pong sinasabi natin na naka-force outage sa mga planta ay hindi po nangyari ng sabay-sabay o sunod-sunod. Ito po ay nangyari simula pa ng mga nakaraang buwan. Sa katunayan po, ang iba dyan, nag-umpisa po na nakaplano, planned outage po. Kaya lang po sila nakategorize na unplanned ay dahil nangangailangan sila additional time para po makumpleto yung kanilang maintenance o repair activities. Hindi po nila natapos. Pangalawa po, kasama na rin po dyan yung mga planta natin na humina po yung kanilang kapasidad para mag-generate na hindi rin po natin dinaasahan. Kaugnay naman sa idineklarang red at yellow alert ng National Grid Corporation of the Philippines, sinabi ni ASEC Marasigan na ito ay dahil sa pagpalya naman ng 2 unit ng Pagbilao Power Corporation. Yung pong pangyayari, kaya po na-declare yung red and yellow alert, ay dahil po nadagdagan ng 2 unit ng kuryente yung nawala po sa grids. Yun po yun talagang force outage or unplanned. Dahil nangyari po yan, biglaan, 2 pong unit ng Pagbilao Power Corporation ang nangyari. Kaya ito po ay masusi nating sinusubaybayan at nakatanggap na po final report na ang naging dahilan po nung pagka-outage nila ay dahil po sa boiler tube leak. Ibig lang sabihin po niyan, yung punto po na dinadaanan ng steam doon sa kanilang boiler ay nagkaroon po ng diferensya. Yan mo naman mga kaibigan ang tinig ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Ay dagdag ko lang sa panayam natin kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan. Ang kanyang pinapayo po sa atin po, no, lalo po yung mga nag-aircon talaga, hindi ho natin gumamit ng aircon. Kapag gusto ho din ninyong makabawas din po kahit paano sa singil sa kuryente, wag daw po nating itodo yung aircon, wag masyadong lalakasan hanggang Ano yun? 21 degrees ang sinasabi ni 21-23 degrees sabi ni ASEC. Pero depende marahil yan dun sa aircon kung ilang horsepower yan. Kung anong Diba? klase yung aircon mo. Kasi kung maliit lang, kung 0.5 horsepower, yung sagad niya, Ate Juday, talagang kahit mainit, minsan hindi kinakaya. Hindi kakayanin. Oo. Depende ho yan din sa inyo ring aircon at depende rin po dun sa inyo pong lugar. Kung yung inyo pong lugar ay talagang kulob. Kulob yan. Pagkulob. Isa pa yan. Pagkulob sa mga ho. bahay, ano? Yan. Oo, yes. Sa tundo kapag dikit-dikit ang bahay, 'di ba? Sa kangkalu, dikit ho ang bahay. Yung init ng kabilang bahay na absorb din eh. Lalo kapag Damay-damay na. damay-damay yan. super Kailangan init ng na. lalagay ho kayo ng mga insulator sa inyo pong mga kisame o sa mga inyo pong kwarto. Pwede rin Uy, naman malaking yan. tulong din Malaking tayo, tulong ano? din yan. Para makabawas ng init. Oo. Tsaka yung kung ang inyo namang Lalo electric na pag mababa ang kisame. Oh, yung kisame pa pala. Kasi kapag mababa ho ang kisame, yan, mainit yan talaga eh. Maliban na lang kung talagang ang height mo talaga parang si Bonel Balingit, talagang kailangan mong taasan yung kisame. Kisame. Oo. At yung sa mga yung electric fan, kasi ang gamit namin, meron din kaming industrial fan. 2 industrial fan namin. Malakas ba yun? Malakas, oo, malakas din. Ay, malakas din ba sa kuryente kaya? Hindi naman. Hindi naman. Kasi normal. Hindi naman Ako gaano. naman, Medyo normal. ano lang. Tapos yung ref, Normal. yung ano ref tawag pala, Ate Juday, sinasabi din ni ASEC,
kung wala naman masyadong laman, medyo hinaan. Oo nga, no? Kasi kapag maraming laman, Dapat pala hinaan namin yung rep namin. oo, kapag walang Actually, masyadong laman, Oo. di ba? Parang tubig lang kasi nga ang init eh. Kung ang ref Tubig naman ang- ay kagaya nung kay Ate Hias na talagang laman na puro pagkain, kailangan talaga. Well, Hindi ganun anyway, talaga. kailangan po natin yan. Hopefully, wag naman ho sana. Tayo po ay nananawagan din sa DOE, din, syempre dun din sa mga planta. Wag nyo namang itaon ngayon. Baka mamatay yung ibang mga... Wag naman sana. Hindi. Baka magkasakit Nasa, pa. Well, sa tamang maintenance Tamang yan. maintenance lang. Kaya lang, may mga pagkakataong, yung lagi nating binabanggit na may mga bagay-bagay na Yeah. beyond our control. Yes, it's diba? yung panahon, syempre. Oo. Sa mga ospital nga pala, syempre, naka-ready na rin po yung kanila po mga generator. Generators. O, yun yung mga binabanggit gensets. kahapon ni Ma'am Claire. Pati yung mga restaurants, Restaurants. hotel na malalaki. Yes, Yan, importante lalo po na. yan sa mga ospital, mga Oo, ospital, no? establishments, lalo yung mga nagpapagamot. Ako, Yeah. yung mga senior citizens ho natin, talagang kailangan ho na yan. Pero yung mga senior, kung maaari, wag na rin sana Oo, lumabas, oo, no? wag na, kung talaga namang hindi ho maiwasan, marapat lamang ho na kung kaya ho ninyo, samahan po ninyo. Pero kung sa loob ng bahay, dapat maayos na ventilation naman. Maayos na ventilation. Importante, bukod sa mga senior citizen, mga may karamdaman at yung atin mga pets. Yung mga pets ko natin, kapag ganito humainit, lalo yung mga aso talagang mga ano ho yan, kumbaga mga hindi humapakalian, dyan ho tumataas yung aso po ng rabies. Naku. Kapag ganito po mainit ho ang panahon, kung inyo po napapansin, Ano yung yung gusto mga nila alaga po nating pets, kapag mainit ang panahon, mga aburido ho yan. Aburido? Aburido ho sila. Para sa mga amo din. Oo, totoo yan. Aburido ho yan Aburido kapag sa mainit ang init. panahon. Oo. Kapag wala akong, kapag walang kuryente. Speaking of kuryente, inalis na National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Luzon at Visayas grids. Tinanggal ng NGCP alert status sa Luzon grid alas 11 kagabi. Habang inalis naman ang kalintulad na alert status sa Visayas grid alas 10 naman ng kagabi. Nauna nang isinalalim sa yellow alert status ang Luzon at Visayas grids mula alauna ng hapon hanggang alas 11 kagabi. Ito'y matapos nga gumana na ang 2 sa 20 power plant na nauna ng Martes na SLPG C2 na mayroong 150 megawatts at Santa Rita na mayroong 264 megawatts. Sa mga naman na grupong Philippine Independent Power Research Association Incorporated na nagpaliwanag na ho yung mga planta na sa biglaan pong pagbagsak ng kanila pong operasyon nagkaroon po ng force outage at nangakong susundin ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnay muna sa Department of Energy bago po magpatupad ho ng ganyan pong mga force outage. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pang balita, umabot na sa 32 ang nahuli ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority sa operasyon ng ahensya kahapon laban po sa mga motoristang illegal na dumadaan sa mga pangunahing kalsada, Circumferential Road at Regal Road. Ayon sa MMDA, ito nga ay bahagi ng pagpapatupad ng Regulation number 24002, ang pagbabawal sa mga e-trike, e-bike, e-scooter at tricycle na dumaan sa roads dito po sa Manila. Sinabi ng MMDA na sa mga nahuli, 41 ang na-impound at dinala sa ng ahensya sa Marikina City. Umapela naman ang mga namamasadang tricycle driver at nanawagan na payagan lang bumiyahe kahit walang lisensya. Naku, delikado naman yun. Upang may mauwi silang kita. Pero kung malalapit siguro pwede naman. Pero wag pa rin dahil lisensya kailangan nyo yan. Papamayasain ng ganun. At saka yung disgrasya, ayaw man natin yan, hindi ho natin din control, ika nga, diba? Kaya lagi tayong mag-ingat. So, kasama na yung sa pag-ingat yung pagkakaroon ng lisensya. Anyway, iginitawan po ng MMDA na matagal nang may memorandum circular ang Department of Interior and Local Government hinggil dito.
Arangkada Balita. Kaya palang luwag ng Divisoria kahapon. Kahapon lang. Kahapon maluwag-luwag ho sa Divisoria yung kalsada sapagkat medyo nabawasan po yung mga dumadaan, mga bumabaybay ho dyan sa may kanto po ng CM Recto, ng Dagupan, ng Wanluna, etc. Dahil dyan po sa paghuli nga po, pero meron mga ilan-ilan na tumatawid-tawid nga dyan po sa Recto, sa may Divisoria, mga tumatawid na e-bikes o kaya po ay mga e-trikes. Sa oras sa 19 na sandali, makalipas mo ang alas 5 na ng morning, tayo ng ilang mga pagulat mula sa labas ng impilan. DOJ, National Security Advisor Eduardo Año na imbestigahan si dating House Speaker at kasalukuyang Davao del Norte Congressman Bebot Alvarez. Kaugnay nga ho doon sa kanya po tila mapag-udyok. Nagsorry na eh. Nagsorry na siya. Talagang Pero kumbaga, the damage has been done. yes. Seditious daw at saka nabitawan na niya yung lagot. kanyang Gagalit si Secretary statement. Año. Hirap ng bawiin nun. Ang pag-ulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Hinikayat ni National Security Advisor Eduardo Año ang Justice na gumawa ng legal na hakbang laban kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Tinawag ni Año na irresponsable, illegal at unconstitutional ang panawagan ni Alvarez sa AFP at PNP na bawiin ang suporta sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Sa isang payag, sinabi ni Año na ang panawagan ni Alvarez ay may tuturing na seditious o rebellious. Ayon sa kalihim, may naliit ng kongresista na isa pamanding high-ranking reservist officer ang professionalismo integridad ng sandatang lakas ng pambansang pulisya. Binigyan din ng opisyal na tapat ang AFP at PNP sa saligang batas, sa rule of law at gayon din sa chain of command at sa presidente bilang commander-in-chief. Hindi niya dapat kinakaladkad ang mga respetadong institusyong ito sa partisan agenda o pansariling interes ng sinuman. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. sa iba pang balita sa oras na 5:21 ng umaga, Chinese sleeper cells nako sa Pilipinas formal na iimbestigahan sa Kamara. Alamin po natin ang kabuuang report ihatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Opisyal nang pinasisilip ng grupong makabayan sa House Committee on National Defense and Security ang tinatawag na Chinese sleeper cells dito sa Pilipinas sa inihaing House Resolution 1682 ng grupo. Binigyang diin ng mga ito na maliban sa issue ng sleeper cells, pinaiimbestigahan din nila ang napaulat na recruitment ng mga Chinese sa maaktibo at retiradong tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, bagay na nakababahalaan nila dahil nangyari ang mga nabanggit sa gitna ng umiinit na maritime dispute. Matatanda ang una ng itinanggi ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang presensya ng naturang Chinese sleeper cells sa ating bansa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Arangkada Balita. Tanggap naman tayo ng update kaugnay sa pagbaha dyan po sa Dubai. Ay kanselado dahil sa masamang lagay. Raul Espera sa detalye. Kansang mga international flight patungo ng Dubai dahil sa masamang panahon. Sangayon sa Manila International Airport Authority Media Affairs Division, ang biyahe ng Philippine Airlines Flight PR659 na galing ng Dubai patungo ng Maynila, gayon din ang biyahe ng Cebu Pacific Flight 5J015 na galing patungo ng Maynila at ang 5J014 na galing ng Maynila patungo ng Dubai ay kanselado ngayong araw na ito dahil sa mga panahon sa nasabing destinasyon. Pinapayuhan naman ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa Cebu Pacific, gayon din sa Philippine Airlines upang ma-rebook ang kanilang nakanselang flight. Raul Esperas, Patrol 45, nag-uwi sa Pilamay Todlakas, DWIC. Arangkada Balita.
Oras na mga alas 5:23 ng umaga. Uy, implikasyon ng o sa national security ang pagdami ng Chinese students sa Cagayan. Aba, sinisilip na raw ng pamahalaan. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang implikasyon sa national security ng napaulat daw na pagdami ng mga estudyanteng Chino sa lalawigan ng Cagayan. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing inihayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Gvatilla na sineseryoso lahat ng report na nakakarating sa kanilang tanggapan. Kaugnay nito ay sinasagawa na raw ang internal investigation upang matukoy ang pakay ng mga Chinese students kung legal ba ang pagpasok nila sa bansa at kung mayroon silang mga kaukulang papeles. Naipag-ugnayan na rin daw sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DFA, Bureau of Immigration at sa Commission on Higher Education at SED. Sinabi pa ni Padilla na para lamang sa local o educational tourism. Bagamat ang tuon nila ay ang panig ng seguridad ay maaring may na itutulong pa rin ito sa ekonomiya ng bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ng bugsupay ng mga pagulat buhat sa labas ng impilan, magbabalik po ang arangkada balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Ang oras 5:25. Na sino? At si Ate Juday. Arangkada Balita. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng arangkada balita ngayon pong araw ng Thursday. Ngayon pong napakainit, sobra. At speaking of mainit, no, alamin ho natin ngayong araw ho na ito kung magsa-sunblock pa rin ho tayo mamaya paglabas ho ng ating paglabas ho ng ating pong mga bahay. Oo. Kung magbibikini pa ba si Lola kapag siya po ay lengke. Nako. Sa kabilang linya, si Obet Badrina mula sa Pag-asa. Obet, magandang mainit na morning. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala pa rin tayong bagyo na minomonitor o kahit low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Naasahan pa rin nga ho natin ang mainit na panahon, pero posible pa rin yung isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog, lalo na din sa misilangang bahagi ng ating bansa. Ang Kamaynilaan ay magkakaroon ng 24 to 35 degrees Celsius sa araw na ito. Ang Metro Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Inaasahan din natin ang matataas na heat index, partikular na dito sa may bahagi ho ng norte, sa may Pangasinan, sa Ilocos Norte, gayon din ho sa ilang bahagi ng Cagayan Province. At dito din ho sa may Iloilo at sa may Palawan kasama ang Eastern Samar, posible din pong makaranas ng more than 41 degrees Celsius na heat index. Kaya iba yung pag-ingat to. Uminom tayo ng tubig, iwasang lumabas sa tanghali hanggang hapon para makaiwas sa mga posible pong epekto ng mainit na panahon. At yan po, sir. Obet! Yes po, ma'am. Ay, sir. Yung kasi pinag-uusapan namin dito kanina sa Boracay, mga nakabikini lang yung mga tao pag namamalengke. dito kayo, baka naman pwede naman dito yun para magtipid-tipid daw tayo. Wag naman Wag naman, yung maninipis yung mga lang. maninipis lang, light maninipis colored lang. Pero mamaya ba, mga tansya ninyo, kasi ang heat index dito sa Metro Manila, posibleng umabot ba yan ng 47, 40? Mas Hindi tumaas naman pa, Obet? Hindi po. Ang forecast po natin sa 39. 39. Opo. 39. Yung binanggit ko kanina, yung area po ng Dagupan, Ilocos Norte, Cagayan Valley, kasama din po yung area ng Cavite. Diretso na Cavite. yun. Yan po yung mga 42 pataas. So, yan po yung nasa tinatawag na natin na danger Level. category po Category, ng heat index na maaring mag-cause ng heat stroke, no? Pag, lalo na po pag matagal pong naarawan. Paliwanag mo nga, Obet, kasi marami ang mga nangangamba rin, na magkaroon din ng heat wave dito. May posibilidad ba, Obet, yung ganyang scenario sa Pilipinas? Sa akin po medyo maliit pa yung chance, kasi yung definition ho natin ng heat wave, kailangan mas mataas ng 5 degrees Celsius doon sa tinatawag na normal or climatological normal ng lugar. Halimbawa po, para mas madaling maintindihan. Dito sa Metro Manila, yung normal ho natin na maximum kapag April, 34.8 roughly, or sabi na po natin 35. So dapat magkaroon tayo ng 5 araw na 40 degrees Celsius. No? Ang pinakamataas po natin recently, nasa 36 lang. Actual
Actual po to, hindi heat Okay. index yung basis, Okay. no? So, kailangan may 5 araw po tayo na more than 40 para po magka-heat wave. So, by the definition po, no, siyempre yung technical definition po yung ginagamit natin. So, hindi po siya possible na mangyari. Okay, pero tayo ba sa Pilipinas, sa kasaysayan ng ating bansa, meron ba tayong naitala na heat wave? Sa pagkakaalam ko po, no, ito po kasi mga climatological record po ito, no. Sa pagkakaalam ko parang wala pa po yata. Pinakamataas po kasi sa may bahagi ng Tuguegarao nasa 42. Pero again, kailangan po si sustain 5 araw. So 5 minsan araw. hindi po na umaabot ng 5 araw. May factor din ho kasi tayo dahil maraming tubig ko sa paligid natin. Plus nasa tropical area pa ho tayo. So yung tinatawag na diurnal range, pag sinabing diurnal, within the day na range ng temperature, hindi po ganun taas kumpara sa mga mid-latitude or sa disyerto, for example. Sa makatuwid, therefore, tayo ay maswerte pa pala, Obet, nga kahit ganitong may El Nino. At relatively po, yes, no? Kasi nga po, may factor po talaga yung geographical location natin, Yun. plus yung pagiging archipelagic natin. Alright. Sige, maraming salamat, Obet Badrina, mula sa Pag-asa. Magandang umaga sa inyo dyan. Ingat, Salamat po. Obet. Salamat. Alright. Si Obet So Badrina. wala yung possibility ng heat wave. Ayun, yun. Inano lang natin, Pero kumbaga siguro nilinaw kung natin. beyond our control nga, masira ang panahon, magre-ready na tayo. Oo naman. Kaya, ayun ulitin natin yung binabanggit ni Obet. Malabo mangyari yung 5 araw pala, no? limang araw na sunod na Actual 40 degrees. Yeah. temperatura. Hindi lang yung heat index. So, tayo po ay napapalibutan po ng tubig kaya't malabo pa sa sabaw ng pusit yung ganyan pong heat wave. Alright, sige. I-ano na natin, Ate Juday, ibigay na natin yung iba pa nating mga balita. Uy, bunda muna tayo sa mga lalawigan, mga kaibigan. Nako, oo nga. Anyakit din ay apo. Sabi ng ating mga kapatid na Ilocano. Present, Ilocano po ako. 2 high-value individual timbog. Uy, sa buy-bust operation ng PNP Tuguegarao. Alamin po natin ang kabuang report. Hatid po ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning. Kahit mainit. Sa patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga ay 2 na namang high-value individual ang natimbog ng mga operatiba ng Tuguegarao Component City Police Station sa ikinisang buy-bust operation. Ang mga suspect ay kinilala bilang sina alias Rico, 44 years old, binata, government employee at residente ng Camalanyugan, Cagayan, at alias Noli, 44 years old, may asawa at isang residente ng Ilocos Norte, ay naaresto matapos magbenta ng 5 gramong shabu dahil sa ng tumayong puso buyer. Samantalang mga kaso na ebidensyang nasamsam at na-recover ay ang mga sumusunod. Isang pirasong heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hilang shabu na humigit kumulang 5 gramo na buy-bust stop. 4 na piraso ng heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng parehong kontrabando na tumitimbang ng humigit kumulang 10 gramo. 20 pirasong 500 peso bill bilang buy-bust money, isang pirasong tube pipe, 2 pirasong stainless na gunting at improvised wooden stick, isang pirasong digital weighing scale, isang pirasong lighter, isang pirasong plastic at 2 unit ng cellphone at ginamit na sasakyan sa pakikipagtransaksyon. Sa kabuuan ay nasa tinatayang timbang na mahigit kumulang 15 grams ang nasamsam ng ilang shabu at nagkakalang ito ng mahigit kumulang 112,500 pesos ayon sa standard drug price nito. Sa ngayon, ang mga suspect sa ilalim sa drug test examination bago ilagay sa kustodya ng Tuguegarao City Component Police Station, habang ang mga nakumpiskang drug item ay dadalhin sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat. Pasimpilang may tudong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, ituturing ng kolorom at huhulihin na simula sa Mayo 1 ang mga
ang mga public utility vehicle operator at driver. Wala na extension yan, ha? Oo, wala. Hopefully, Naku. di ba? Oo. At ito hong mga hindi makakapag sa isang kooperatiba o korporasyon hanggang sa Abril at 30, 12 dias na lamang po ang atin pong inaabangan. Ilang kembot na lang yan. Ito ang ibinabala ni Transportation Secretary Jaime Bautista at kanyang iginiit na hindi na ire-renew ang prangkisa at huhulihin na sila kung patuloy silang mamamasada ito pong mga hindi makakapag-consolidate. Makikipag-ugnayan na rin ang DOTR, Land Transportation Office at LTFRB sa PNP at MMDA para sa pagpapatupad ng kontra colorum. Arangkada Balita! Oh, speaking of kolorum na sasakyan, magkakasangga na raw po ang Department of Transportation, sana puwersa na ha, Metropolitan Manila Development Authority, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police para masawata ang mga kolorum na sasakyan. Ito ay matapos sa manglagdaan ni Transportation Secretary Jaime Bautista, MMDA Acting Chairperson Attorney Don Ardes, Interior Secretary Benhur Abalos Jr. at PNP Chief General Francisco Marbil ang isang kasunduan sa Campo Crame. Welcome po kay Chairperson Ardes ang naturang kasunduan dahil madalas daw anyang nahaharas na bully ang mga traffic enforcers nila. Inilarawan naman ito ni Secretary Abalos bilang isang hakbang, lalo't pumapatay na rin anya sa negosyo ng mga may lehitimong prangkisa. Totoo ang mga kolorum. Una nang inihayag ng mga chopper at operators na tinatayang nasa 35% ang nalulugi sa kanilang kita o nawawalang kita nila dahil sa biyahe ng mga sasakyang hindi naman rehistrado. Arangkada Balita! Nagpapatuloy pa rin ang deliberasyon ng Supreme Court sa petisyon na inihain ng mga transport group laban sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, sa ngayon ay wala pang desisyon ng Korte sa petisyon ng mga jeepney operator at driver. Kapatid na kinwestiyon kung naaayon sa konstitusyon ang kautusan ng DOTR at LTFRB na lumalabag sa karapatan na lumahok sa mga asosasyon at cooperative code sa ilalim ng Republic Act 9250. Matatandaang naghain ng petisyon ang grupong Piston upang suspendihin ang implementasyon ng programa at mag-issue ng TRO, Temporary Restraining Order at Writ of Preliminary Injunction laban sa DOTR at LTFRB. Una nang inihayag ng LTFRB na hindi napapayagang bumiyahe ang mga jeep na bigong makapag-consolidate pagsapit ng Mayo 1. Kada Balita! Samantala, nakatakdang sa Kongreso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Motorcycle Taxi Technical Working Group report para sa pagsasaligal ng MC Taxis at Courier Services matapos nga ang 4 na taong pilot study nito. Ibig sabihin, tapos na. Sinabi ni Attorney Vincent Austria ng MC Taxi TWG na ang motorcycles for hire ay isang viable source, income o buhay na paraan sa pagkukunan ng kita ng mga rider. Kailangan lamang anyang sumailalim sa training ang mga ito at magkaroon ng safety standards upang maging ganap na mobility alternative. Matatanda ang taong 2019 nang unang pinayagang makapag-operate sa Metro Manila ang angkas na sinundan ng iba pang MC taxis gaya ng Joyride at Move It. Arangkada Balita! Bago tayo magbigay daan sa ilang alala, isa pa mabalita kaugnay po sa transportasyon. Meron na naman pong nahuli. Meron na naman pong nahuli dyan po sa EDSA Busway. Pasaway. Nahuli pong dumaan. Sino yan? Isa pong kilala. Kilala ba atleta yan? po. PBA player po na si Raymond Almasan. Ako, Diyos ko. Yan. Sa video na Bait mo, ha? ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, nakitang tinangkapang suhula ng PBA player ang isang enforcer. Bida-bida ka, ha?
ninyo, nakikita Yan, may video. Huli po sa video mga katonos. Gayon man, tinanggihan ito ng naturang enforcer at sa halip inisyuhan ng violation ticket ang basketballista. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Pasaway. Almasan kaugnay sa insidente. Naku, Ano ba to? Nagvo-vlog ba to? Si- Baka content na lang yan kasi alam naman, Oo nga eh. ilingero ka ha? Anong team ba yan? Di ko kilala yan. Saang team na ngayon si Raymond? Doon pa rin ba? Ano ba team niya? Raynor Shine? Meralco pala. Meralco Meralco Bolts. Bolts. Ah, Meralco oo, Bolts sige, pala sorry. itong si Raymond. Oo nga, naku. Commissioner. Si Commissioner Willie. Nako! Bawal ito! Lagot kayo kay Jello. Tsaka kay Sir Dennis. Naloko na. Baka Hindi, siguro baka sumubok lang eh. Oo nga. Mukhang, ibig sabihin ko ba, mga disiplinado naman tayong lahat eh doon. No? Kaya lang Makikita ni baka Commissioner yan. gusto niya lang lumusot ba o Nagmamadali nagtangka? ba? Oo. Baka may... Baka sabihin niya, ay kilala ko eh, no? Baka may Masyadong privileged ka 100,000 din na pabuya. Boy. Ano naman ng chavit? Oo, di ba? Oo. Good sa kung ganun lahat eh. Well, anyway, wag ho tayong pasaway. May mga camera na nga ho pala dyan. Dyan Oo. sa... See? Nakikita ho... Meron... Yun na nga eh, sa kabila ng mga ganyan, ng mga gadget, ng mga technology, ang dami pa rin. Ang hindi ko lang Lumulusot. sigurado Nagtatangkang lumusot. ano ba yan? Operational na ba yung mga camera? MMDA? LTO? Pero itong Nakikita. lang talaga ng Oo. siguro tauhan din ano ng yung mga otoridad. Sige. Paliwanag po ng PBA player Meralco Bolts power forward na si Raymond Almasan. At syempre, ng pamunuan din po ng PBA. Magbabalik po kada balita makalipas lamang ilang mga paalala. Ang oras, sa lahat ho ng kumakain dyan sa Tumbungan, sa Tondo, 47 na. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nagbabalik dito po sa huling bahagi ng po huling bugso po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap pa ng isa pang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Kumakalat na balita kaugnay sa pamimigay ng educational assistance. Meron na naman DSWD. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 30, Jelly Mendez. Iginiit ng Department of Social Welfare and Development na walang katotohanan ng kumakalat na balita kaugnay sa pamahagi ng educational assistance ng kanilang tanggapan. Ayon sa DSWD fake news, paulat sa media platforms na muling magbibigay ng educational assistance para sa mga mag-aaral ang departamento ng DSWD na ang nasabing tulong sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program ay wala pang katiyakan kung kailan ito magsisimula. Sa kasalukuyan anya, ang Tara Basa Tutoring Program ay ang reformatted program ng kagawaran na ginagamitan ng Cash for Work program na isang intervention para sa mga pamilyang may mababang kita na nasa mahirap na kalagayan. Hinihikayat ng DSWD ang publiko na i-report ang mga account na gumagamit ng mga pangalan at logo ng kanilang partikular ang mga account na naglabasan sa Facebook kung saan ay kumakalat ang mga maling impormasyon tungkol sa mga programa ng departamento. Dapat din anya nakilatising mabuti at i-verify muna ang mga nababasa online at huwag magtiwala o magpaloko sa mga content na hindi nanggaling sa credible at reliable source dahil maaari lang mabiktima ng scam. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, nanawagan ang Alliance Teachers sa gobyerno na bigyang priority ang taas sahod para sa mga manggagawa kabilang na ang mga guro sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Muling umapila ang grupo para sa 50,000 pesos
o 50,000 peso entry-level pay para sa mga guro sa mga pampubliko at pribadong paaralan, 33,000 pesos para sa salary grade 1 SG16 para sa instructor 1 sa state universities and colleges at 33,000 pesos bilang national minimum wage. Ayon kay ACTA Chairperson Vladimir Ketoawa, ayan ha, 2 taong panunungkulan ni Pangulong Marcos ay anyay nananatiling lugmok sa kakarampot na sahod ang mga guro, kawani at iba pang manggagawa. Tamang-tama rin anya ang tawag sa payslip dahil dumudulas lamang sa kamay. Ito ka dyan. Ang sweldo, hindi lamang kinsenas katapos petsa de peligro para sa mga trabahador. Ayan ha. Sa halipaan niya na pagtuunan naman ng pansin ng administrasyon ng Economic Chacha at iba pang programa pangdayuhan lamang nila, ang naikinabang dapat makita ng Pangulo ang mga isyong mas mahalaga at para sa kapakanan ng mga Pilipino. Arangkada Balita! Mabot na sa mahigit 400 pesos ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan sa bansa. Batay sa tala ng Department of Agriculture, abot na sa 340 hanggang 420 pesos ang presyo ng kada kilo ng yempo, habang 295 hanggang 370 pesos ang kilo ng kasim. Ayon naman sa grupong Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mayroon silang namonitor na pagtaas ng farm gate price dahil sa mahal na feeds at krudo. Gayunman, iginit ni SINAG Chairman na dapat 60 pesos lamang ang presyo ng kada kilo ng yempo, habang 320 pesos ang kasim. Dahil mas maliit ang kinakatay na baboy ngayon, kasunod na nga rin ng African Swine Fever outbreak noong nakaraang taon. Tugon naman ni Assistant Secretary Arnel de Mesa ng DA na hindi naman mahal ang baboy sa lahat ng palengke at mas mababa ang presyo nito sa karamihan ng pamilihan. Arangkada Balita! Ito, isa pang malaking balita mga kaibigan na hindi 13.3. Yan nyo na ang inyong calculator. Hindi 13.3 billion pesos, kundi 9.68 billion pesos na halaga ng shabu na dyan sa Alitagtag, Batangas. Nagpo ni Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Derek Carrion, 13.3 billion pesos na naunang napaulat ay pagtaya o estimate lamang sa lugar kung saan ito nakumbiska. Bala, no? Pero may mga otoridad doon, di ba? Ngunit, nang ma-turn over na ito anya sa PDEA Laboratory Service, droga, lumitaw ang aktual na timbang na nasa 1.4 na tonelada lamang. Kasi dati sabi 1.8 no? Nilinaw naman ng at nabawasan, ito pa rin ang pinakamalaking bilang, yun yung salo nyo. Ang pinakamalaking bilang talaga ng droga na nakumpiska ng mga otoridad sa isang operasyon. Matatanda ang pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DILG Secretary Benhur Avalos. Ang magkakasyabu sa Batangas dahil may tuturing ito ang pinakamalaking huli sa kasaysayan. Arangkada Balita! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Tayo po sumasapit na sa ating pong matsamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Thursday. Ngayon pong Abril 18, taon 2024. Po ng buong tropa ng DWIC LU23, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At True Resino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tungkol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At pagkatapos naman po niyan, agad-agad susunod na si Johnny Bañez para sa ng balitaan sa Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ FM regional stations. Naka
din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Rin din ang live nationwide sa Aliw 23 TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.